Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Leo. Una mensahe ninyo at your general energies ngayon. Two of Swords. Ayan. So, nakakross yung ano ninyo, yung arms ninyo rito sa inyong chest. So, parang meron kayong resistance or meron kayong, this is a no, no? Ito yung sinasabi ng ano ninyo, ng gesture na to. It's a no. So, decision making wise, no? Kasi twos represents or signifies decision. So, siguro meron kayong kailangan pagdesisyonan sa ngayon. Pero, hindi pa kayo handa rito or ayaw nyo munang magdesisyon, no? Ayaw nyo munang tignan ang inyong sitwasyon. You are denying that situation sa puso ninyo or sa sarili ninyo. Parang hindi pa ngayon, not now, no? Ito yung sinasabi sa inyo, not now. Kasi for whatever reason, pwedeng nalilito kayo sa gagawin ninyo na desisyon or sa dami ng impormasyon na hawak ninyo, mas lalo kayo nalilito, kaya lalo kayo napagod, kaya ayaw nyo muna, or ayaw nyo munang tignan, ayaw nyo munang pansinin, no, yung sitwasyon mismo na to, kasi maybe meron kayong pinanggagalingang stressful situation, kaya parang napagod kayo, no, kaya ayaw nyo muna ngayon, no, naharapin ang sitwasyon na to. So, yun ang napipick up ko dyan for some of you. We have the Fool. Ayan. So, siguro, kaya ayaw ninyo magdesisyon dito because meron kayong ibang pinagkakaabalahan. Diba? You are starting something new sa buhay ninyo. You are embarking on a new beginning dito, no? Kaya maaari yung focus ninyo ay nandito, no? So, new beginning, this could be anything, no? This could be in anything. Pwedeng relationship, bagong commitment, bagong trabaho, career, negosyo, diba? Or anything, no? Anything na bago para sa iyo. So, maaaring you're embarking on starting fresh, diba? Or pwede rin na yung kailangan ninyong pagdesisyonan dito is regarding dito sa kung ano ang sisimulan ninyong bago. Kasi maybe there are various opportunities, diba? At kailangan ninyong mamili. Alin bang uunahin ko? Relationship? Trabaho? Negosyo? Anong uunahin ko? Pamilya? 'Di ba? So, maaring 'yon ang kailangan ninyong pag-isipan. And siguro nalilito kayo, no? Kung alin yung ipa-prioritize ninyo, no? Na bagong ganap na pagtutuunan ninyo ng pansin. We have 10 of Swords. This is a new beginning energy then. This is ending and beginning energy. So, in the past, no, talagang sobrang, tignan mo, oh, ang daming lahat ng swords, diba, nakatusok sa ibabaw, sa ilalim. So, kung i-imagine ninyo, ang sakit, hindi ba? Parang mahihimatay kayo dito sa sakit. Or pwedeng talagang namatay na kayo dito sa sakit. So, pwedeng ganun ka lalim, ganun kahirap, kasakit ang naramdaman ninyo rito. Ano to siguro na-traitor kayo rito. Kung ano man ang nangyari rito, this is already in the past. So, kung ano man ang nangyari dito, maaaring sobrang hindi kayo makapaniwala na ang taong nakasakit ng inyong damdamin dito ay hindi ninyo ma-expect or hindi kayo makapaniwala na kaya niyang gawin yun sa'yo. No? Kaya ganun na lang kalalim, ganun na lang sakit, no, ang naidulot nito sa inyo. Kaya parang siguro all this time nahirapan kayo, no? Siguro na-traitor kayo rito. 'Di ba? Na-betray kayo. Niloko kayo dito ng bonggang-bongga, no? Napakalaking kasinungalingan siguro ang nagawa ng taong ito. Maybe it is a game changer, no? Yung kasinungalingang nagawa ng taong ito sa iyo. And you can't believe it. You almost can't believe it na nagawa ng taong ito sa iyo. No? Ganon kasakit, ganon kalalim, no? Yung tusok sa puso ninyo na nagawa ng taong ito sa iyo. But that's already in the past. And for the longest time siguro, hindi kayo nakapag-move on, nahirapan kayong mag-move on sa sitwasyon na ito.
Pero ngayon, magigising na kayo sa katotohanan na tama na, no? Siguro naawa na din kayo sa sarili ninyo or na-realize nyo na din na you will be stuck where you are kung hindi kayo magmo-move on. Kung patuloy pa rin na magpapa-impluwensya kayo sa sakit na naidulot ng kung sino man, no? Kaya maybe ngayon you're getting on your feet, no? Maybe you already is baka tatanggapin mo na din, no? Na sadyang ganun ang buhay, 'di ba? At wala ka nang magagawa doon. It already happened. That's already in the past. Kaya wala ka ng power over that. Hindi mo na mababago ang sitwasyon. Kaya siguro tanggap mo na din, no? Na ganun talaga, no? What happened, happened. So, anong magagawa mo about that? Wala na. But what you can do right now is to move on with your life. Because your life doesn't end there. Kung ano man na nangyari sa'yo in the past, it doesn't end there, no? There's a lot of life ahead of you. Kaya siguro yun din ang magiging kalinawan sa inyong isipan. That would be your realization sa ngayon. Kaya you are ready to move on. Maaring tanggap mo na to or tatanggapin mo na. Magpapatawad ka na. Even if that person doesn't ask for your forgiveness, hindi mag-apologize sa inyo, it doesn't matter to you. Ang importante sa ngayon, makapag-move on ka, kaya magpapatawad ka, no? Sa puso mo, siguro papatawarin mo na sila para gumaan na ang dibdib mo, mawala na sa puso mo yung mga bagahe, and you can start a new life, no? On a clean slate. We have King of Swords, no? So siguro then ito si King of Swords na makakatulong sa iyo, no, na maging gano'n ang realization mo. Siguro si King of Swords then ang isa sa mga mag-a-advise sa inyo rito, no, na tama na, no, yung hirap na dinanas mo, tama na, wag mo nang i-continue pa na pahirapan ang sarili mo by harboring that pain sa puso mo. Siguro si King of Swords tutulong sa'yo na makapag-move on ka. Siya yung tutulong sa'yo na magkaroon ka ng kalinawan, no, sa inyong isipan. So, pagdating naman sa inyong money and career, take action. Ito yung mensahe, paunang mensahe sa inyo. Okay? Take action. Whatever your question is, this is telling you to go for it. Ayan. So, sign na ito para sa iyo. Siguro, ang iba sa inyo, naghihingi ng enlightenment, naghihingi ng advice from the divine, ano? At ito yon. Kasi siguro nagtatanong kayo, tama ba ang naiisip ko? Tama ba yung direksyon na tatahakin ko? So this could be the answer, no? Whatever it is that your question na itinatanong mo sa universe, it's telling you to go for it. So parang green light na to. It's a sign for you na go for it. Do not procrastinate anymore, okay? Or wait to take that next step to get ahead. Just do it. Ayan. So huwag ka na magdalawang isip. Sabi dito. Ito na yon, green light na talaga to sa'yo. Parang go signal na to sa'yo na sige, kung ano may naiinisip mo, go for it. Okay? Nothing will change if you don't take action. Diba? Don't let opportunity pass you by. Kasi totoo, diba? Kung hindi ka magte-take action, if you will just sit in one corner, maghihintay ka na bumagsak sa lap mo, kung ano man ang mga gusto mo, that's not possible. Diba? Hindi. Kailangan natin mag-take action. Hindi rin tayo tutulungan ng divine universe if hindi tayo nag-e-effort. Diba? Kaya tinutulungan agad ng universe yung mga nag-e-effort, yung mga nagte-take action. Hindi yung naghihintay lang at naghihintay. Kasi there will be no progress. There will be no success. There will be no movement if maghihintay ka lang. Diba? Kaya kailangan mag-take action ka. Habang nandiyan ang oportunidad, go for it. We have helper. Ayan. So, siguro, assistant kayo, no? Siguro, ang trabaho ninyo sa ngayon, assistant kayo. Or, pwedeng, parang, kung nagtatrabaho, kunyari kayo sa isang kitchen, no? So, siguro, kayo yung sous chef. Parang gano'n. Sa hospitals, siguro, kayo yung
nurse, no? Kayo yung aid, yung ganon, no? So, you are helping. Sabi dito, think before you offer help, no? Set healthy time boundaries. Sabi din dito, ang iba siguro sa inyo, trabaho ninyo would be cashier, siguro sales rep, no? Or nasa call center kayo, nag-assist kayo ng mga callers, or in any field you're able to assist others. Ayan. So, nasa supporting kayo, nasa supporting cast. Ayan, ganon. Make sure your goals are yours and not someone else's. Yeah. 'Di ba? Baka ang iba sa inyo dito, yung goal ninyo, 'di ba, is para sa iba. 'Di ba? Dapat isipin niyo din yung sarili ninyong goal. 'Di ba? It's time, pagdating dito sa goals, eto na yung sa iyo. Oo, matutulungan mo yung ibang tao, no, na ma-reach nila yung goal nila. Pero, dapat yung personal ninyong goal should be yours talaga. Hindi yung kung ano ang gusto ng iba para sa iyo. Diba? It should be kung ano yung gusto mo para sa iyo. Diba? Kung ano yung gusto mong maabot. What else? Precarious. There have been a lot of ups and downs with your finances. So, siguro ito yung nararanasan ninyo lately, no? Na parang, siguro pagdating ng pera, enjoy mo ng konti, tapos nawawala, nauubos na agad. Or baka, may dumating na blessing, financial blessing, nag-iipon ka, pero may mga unexpected na mga pangyayari. So, yung iniipon mo, magagastos na naman. Parang ganun, no? Sabi dito, money sabi dito, money coming in fast and going out just as quickly. Yan, yung sinabi ko. Fast changes regarding money or unexpected turn of finances. Ayan na nga. So, ang bilis, no? Ang bilis ng ng in and out ng pera siguro. So, siguro yun ang isa sa mga problema din ninyo, no? Dasal, no, Leo, nothing is impossible with God. No, kung true ang intentions ninyo, 'di ba? Kung pure ang intentions ninyo, no, God will help. Offering, and the universe will meet all your needs. Oh, 'di ba? Talagang kailangan mong ipagdasal ito, no? Na sana talaga ibigay ito sa inyo ng universe. At saka ipagpasalamat mo na, pray in gratitude. Kung hindi pa 'to nangyayari, pray in gratitude din. Magpasalamat ka kagad dito sa mensaheng ito na the universe will meet all your needs. Ibibigay sa iyo ang kailangan mo. Ibibigay sa iyo ang needs mo. Consider having a money altar. Ayan. So, what else? Call upon your spirit guides and angels to assist you during this time. Ayan. So, laging magdadasal, no? Kapit kayo, laban lang sa buhay at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ano man ang pinagdadaanan ninyo sa buhay na medyo difficult, no? Just keep going. Okay? At hindi makakalimot magpasalamat sa divine universe, sa lahat-lahat, no, ng biyayang binibigay sa inyo at sa mga parating pa lang. So, tingnan natin mga messages ninyo pagdating naman sa inyong love life. We have gifts. Ayan. So, merong susurpresa sa inyo. Baka susurpresahin kayo ng person ninyo, no? Ng girlfriend ninyo, ng boyfriend ninyo, or ng asawa ninyo. Ayan. So, baka merong mga romantic na regalo or may romantic na kaganapan. Baka merong mga surprise date dito na ang tawag dito na pine-prepare para sa iyo. So probably may mga ganon. Pwede rin may mga tangible gifts, no? Communication. Ayan. So texting, phone calls, and online. Baka ito yung way of ninyo, communication, no? Baka magkalayo kayo, baka LDR ito, long distance relationship ang meron kayo. Kaya madalas siguro nagte-text na lang kayo, nagtatawagan, no? At siguro nagko-communicate kayo through social media din. So possible na gano'n ang sitwasyon ng iba. We have beauty queen. Wow, siguro isang beauty queen ang jowa ninyo, no, Leo? Or baka kayo ito. Pwedeng kayo ito na pwedeng sa ngayon talagang umaalagwa kayo sa stage, no, bilang beauty queen. Pwedeng performer kayo. Pwedeng nasa social media kayo at sikat na sikat kayo. Pwedeng ganon. O, pwedeng kayo to or pwedeng yung person ninyo, no? Pwedeng yung karelasyon ninyo ito. So, what else?
we have Ice Queen. Ayan. So, ang iba sa inyo din dito, Leo, siguro you are going to be dealing with a divorcee, no? Or a mother, single mom, pwedeng ganun. Siguro, ito yung nililigawan ninyo, no? Pwede rin na ito yung jowa ninyo sa ngayon. Pwedeng ganun, no? Or pwede rin na kayo ito, no? Si Ice Queen. You're embodying the energy of Ice Queen. So, tingnan natin final message ninyo. We have the butterfly, and so malaking butterfly ito, kaya maaaring malaking pagbabago din ang magaganap sa buhay ninyo. Maaaring merong transition na mangyayari rito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. So be ready for anything. Okay? So good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.